Good day sa inyo mga paps. So ito yung pina-press kong T-post. Kasi nabalik ko ito nung na-aksidente ako nung nakaraan. Naayos ko sa machine shop. Pinipress lang nila. Hindi nila ina-city line. Tamang press lang talaga. 300 lang bayad ko dito. So far, okay naman. Wala namang problema. Na pantay din nila. Straight na din. So ito na yung okay naman, pantay naman siya. Ganyan lang yung pagsukat ko para malaman ko kung pantay na. So pantay naman, okay naman yung pagkagawa ni kuya din sa shop nila. So ito, tatanggalin ko to at papalit tayo ng bagong bolts kasi ayun yung axle. Kasi nabalik ko yung axle ko dito. Tsaka gamit lang kayo ng flat screw para maluwagan yung lagayan ng shock. So palit na tayo dito ng bolts kasi nabalik ko din itong isang nut dito. Dito sa taas walang nut talaga dito kasi nakataas na yung inner shock ko. So ito na yun, nalagay ko na yung nabuo ko na. So para may nalagay ko na yung tapaludo. So ito yung yung na-damage na na stock axle. Balik ko na to, hindi na to straight. Dahilan sa pagka-aksidente ko. So papalit tayo dito ng pang-rider cage. So magka same size lang naman sila. Mahaba lang talaga yung ipapalit ko. Pero okay naman, same size sila. So ito nalagay ko na rin yung handle post. So ito yung yung brake na bali yung sa reserva, yung lock. So ito yung ipapalit ko, mura lang to sa Shopee, mga around 30 pesos lang ata to. So ito hindi ko muna ako nagbili ng Yamaha ng genuine parts. Kasi matagal pa kung sa shop, kung mas mahal siguro. So ito yung nabalik ko na handle post ng handlebar. Pero okay naman, hindi naman niya nasa dito. Okay lang naman. Parang nabend lang siya ng konti. Parang bumaba siya. Pero okay na yan. Papalitan ko lang ng bago yan. So binubuo ko na dito yung motor. Mga 1 week pa lang to nung stimulan ng aksidente ako. So okay naman, ito yung mga tama niya dito. Tsaka dito. So medyo lang talaga dito. So ito yung nangyaring sa akin, halos na UP to. So itong mga switch wala namang problema. So ayan, nabuo ko na. Okay na. Testing na natin. Testing natin yung mga functional, mga wirings na walang nasira o So ayan, park plate ko yan. So far okay naman yung mga switches, walang problema. So ito naman yung left signal light ko, okay naman, basag lang talaga yung lens. So ito yung right signal light, okay naman. So patayin natin yung park light, gamit tayo ng headlight. So okay naman, walang problema. So ayan, yung MDL ko dyan ko nilagay sa visor para hindi kita. So far okay naman, walang problema. So ayan nga mga paps, ito yung mga damage ng mga gas-gas dito. Ito naputol tong ko ng parang guard dito sa radiator hose. Yan yung pangatama niya. Tsaka dito, meron din dito. Tapos ito, sa carbon sticker ko dito sa body. Tsaka dito parang parang lumutong siya. Parang lumabas. Ito yung basag niya sa lens. Mga crack lang ito, wala naman tong butas. Ito lang yung nabutas sa left panel ko.
So far wala namang, ito na yung mga damage niya. Tsaka medyo bengkong ang mags nito. Pero kunti lang naman. Pwede pa naman. So ayan, functional naman yung brake light. So ayan, okay naman. Testingin muna natin. So ayan, okay naman yung takbo niya. Wala namang nabago. So ito pa yung isa sa mga damage. Pero okay naman to. Wala namang problema. So dito, ito lang talaga yung nakabend. Hirap mo nitong ipabend kasi babakasin mo naman to. Hindi mo naman matansya, hindi mo naman pwede na hindi bakasin yung cowling. So ito yung bar end, meron din mga business. So dito sa panel meron din, pero wala namang basag. Ito yung nakaprotekta dito, yung nilagay kong parang. So ito yung gasgas dito sa side. Sticker lang to kasi orange to. So dito meron din dito. 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 Tsaka dito. Dito wala naman. So ito na mga paps. Okay na to. Testing muna natin. Ayan yung high and low ng MGL, just passing light, on switch. So okay naman. Yan yung hazard ko. Ito yung park light. So okay naman. Wala namang problema dito. Naka-power up lines ako mga boss, kaya walang lobat yan. Kahit ilang pang ilagay yung ilaw. So ayan. Ito yung headlight ko, stock bag lang yan kasi mahirap na sa LTO. So ayan, okay naman. 1 week pa lang yan, simula nung na-accident ko. Inaayos ko kagad kasi ang hirap tingnan ng motor na nung una pa lang ang 3 days pa lang ako ng accident hinaklas ko na lahat. Tapos dinala ko na kaagad yung mags ay yung T-post para maayos ko na. Tapos kinabukasan inaayos ko na ulit yung motor pagdating ng ibang piyesa. So salamat sa inyo mga paps. So dito ako nagpa-machine shop kina kuya. Pinapress ko lang yan, hindi yan inasitilin. So dito lang ako sa bahay namin dito sa may balcon. Dito ako gumawa. So ito yung mga features ng pantay na walang damage. Naayos din na straight ni kuya. So ayan. Damage lang talaga niyan is yung mags Hindi ko pa napasitilin, mahal dito sa amin. Para ka nang bumili ng second hand na mags. So ayan. So parang itong handlebar ko parang bumaba ito yung naputol dito sa right. So ayan. Paunti-unti ko lang nabubuo yan. So okay naman, wala namang problema. Dito sa electrical wirings ko, inaayos ko lang talaga. Buti lang walang nangyari masama talaga sa akin kasi pakailangan ulit akong nag-tumbling nasumemplang. So ito yung mga niya, gas-gas sa may bandang reservoir ng radiator ng coolant. Ito yung mga gas-gas. So ito naman yung T-post
Ito yung mga pagkakasunod-sunod ng paglagay ng mga nut dyan sa ilalim. Hindi kayo dyan dapat magkamali mga paps. Sa MXI kasi maraming nut sa itas eh. May hand tight dyan, tapos may kailangan mo ng tools na pumipit. So marami. So ayan, naayos ko na lahat. Wala namang problema. Instead dun sa balik ko lang pero okay naman to na nakaya ko nang buuhin. So ito yung crack niya, malagay ng tubig, linagyan ko siya ng epoxy na Pioneer, yung siya, colorless na kulay. Parang lang siyang, parang tubig lang, parang stick glue lang. Yan yung nilagay ko. Mura lang naman yan 75 pesos yan. Paghaluin nyo lang. So ito yung nangyari sa akin. Nung pinaumaga na nauwi yung motor ko. Yan yung mantsura niya. Yan. Tsaka ito. Nagkabalik-balik talaga to eh. So matibay talaga yung MXI kasi yung shock okay naman eh. Yung T-post lang talaga tsaka yung mags. So ito yun, nalaglag ako sa may kanal dun sa kabilang munisipyo. Just kinarga to sa sakyan ng pinsan ko. So ito yung nakuha na nila. So ayan yung mga tama niyan. So pa nakakalungkot isipin yung nangyari sa kanya. Hindi ko alam kung saan ako dyan nakatapon. Hindi ko alam bakit naka-shoot yun dyan. So ayan nga, nakakaiyak tingnan. Pero wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Basta pasaway. So ayan, thanks sa inyo mga paps sa pag suporta at pag nunod. Maraming salamat sa